guys! Welcome to my YouTube channel. This is Christy BPH. Today, yung pag-usapan po natin, yung kay Amy Marcos. Ano ba ang komento ko about kay Amy Marcos na in-endorse ni BP Sara? Well, may kwento po ako about kay Amy, about sa mga Marcos, kung bakit hindi ko talaga binoto yan si Amy Marcos, ang mga Marcoses. Kasi naalala ko yung tumatakbo si Imelda Marcos, nangangampanya yan sa Las Piñas, hindi yan siya bumababa before. Ewan ko kung senatorial or congressman siya, hindi ko matandaan kung ano yung takbo niya dati, tinatakbo niya. Hindi yan siya bumababa sa van, naka-van. Tapos binababa lang yung window, lalabas niya lang yung kamay niya, makikipagkamay siyang ganyan. Tapos nung one time nakita ko siya, tapos nakipagkamay ako sa kanya. Nung after niya makipagkamay, alam mo ba ang ginawa niya? Yung assistant niya sa loob, may handang alcohol, tapos nagganyan ng alcohol. Nakita ko talaga siya nagganyan ng alcohol. Kaya sabi ko, babaw lang yun. Pero ano yun? Red flag yun. Red flag yun para sa mga mahihirap. Red flag yun na red flag yun para sa mga mahihirap na pinapakita mo na nandidiri ka sa kanila, di ba? Putya, nag-ano siya, alcohol. Kaya simulan, tumatak na taga sa isip ko, ay hindi ko anin to, hindi ko boboto itong mga Marcos. Bakit ka mo? Kasi hindi nila ramdam ang nararamdaman talaga ng mga maralita, ng mga mahihirap. Hindi nila ramdam yan. Kasi yung mga Marcoses, lumaki yan sa yaman. Mga rich kid yan. Mga meron yan silang gintong kutsara at tinidor sa mga labi. Kaya hindi nila dama kung ano yung nararamdaman ng mga mahirap. Diba? Ang alam lang nila, pag tinapala mo ng pera, ang mga mahihirap, okay na sila. Yan ang mga Marcos. Kaya hindi ko binoto yan. Kaya kung ako ang tatanungin ko, anong masasabi ko sa pag-endorse ni BP Sara kay Amy Marcos, okay lang. Nasa sa mga tao yun, di ba? Nasa sa mga tao yun. Iboto nyo si Amy Marcos. Pero ako, hindi ko siya iboboto. Okay yung ginagawa niyang Senate hearing na tungkol sa pagkidnap kay PRD. Okay yung ginagawa niya kasi namumulat yung iba, mga loyalista, kung namumulat sila. Namumulat na yung kasi sinasummarize niya, di ba? Yung interview niya, summarize niya yung ginagawa niya sa nangyari kay PRD. Okay yun, maganda yung ginagawa niya. Kaso lang, syempre, hindi pa rin siya iboboto. Kasi, ano pa rin yan ano ba tawag nila dun? Trapo na politician. Ganun, di ba? Yun opinion ko to. This is my opinion. I have the right for my opinion na i-share. This is my opinion. Yun ang ano ko, yun ang paniniwala ko. Ngayon, in-endorse siya ni BP Sara. Ang isipin nyo na lang, bago nyo iboto si Amy, in-endorse din, tinulungan din, pinili din ni BP Sara ang mga Marcos before 2022, di ba? Inamin niya na rin na nabudol siya. So, eto na naman si BP Sara. Pinili niya na naman si Amy, okay, bahala siya. Kung saan siya masaya, bahala. So, supportan ko siya, pero hindi ko iboboto. Hindi ko talaga iboboto si Amy Marcos. Hindi ko. Kasi, mas mayroong pang mga senatorial candidates na mas magaling kay Amy Marcos na may action. Diba? Kasi, mahirap kasi yung, salita ka lang ng salita tas wala naman action, di ba? Ngayon nagsabi siya na kakasuhan. Tingnan natin kung makakasuhan niya talaga, di ba? Mahirap yung salita ka lang ng salita tas wala ka namang ginagawa. Okay naman ginagawa niya. Para sa akin, approve naman yun yung sa Senate hearing. Yan, okay naman. Pero hindi pa siya boboto. Di ba? Hindi siya boboto. Mas iboboto ko yung straight Duterte. Teka siguro hanggang lang ako, hanggang 10. Wala na ako idadagdag. Kasi si Hunasan naman kasi
Nagsalita lang nung wala na si PRD. Oh, eh kung pumunta rin siya dun sa ano, na in-stop niya yung mga sundalo, dinala niya yung mga kasama niya sa kudita dati. May kwento ko niya kay Hunasan na nakatira kami sa Cavite City, no? Tapos di ba yung may kudita? Kudita pa yung tawag doon? Yung sumugod sila sa Sangley Point. Sa Sangley Point. Tapos yung tinitira namin sa Bagong Pook yun. Sa Bagong Pook, no? Sa dagat yun eh. Tapos yung dagat na yun, ano yun, pwede yung kang magbangka papunta sa Sangley Point, sa naval base. Pwede kang magpunta doon. Doon dumaan si si Gringo Hunasan. Doon siya dumaan, meron nakasundalong sila military uniform. Tapos kasama niya yung iba pang mga sundalo, may mga armalite sila. Tapos doon dumaan siya sa amin ganyan, no. Kami naman syempre mga usi. Bata pa ako ng grade 5. Grade kasi nga. Sa trauma ba naman na binigay niya sa amin nung bata pa kami, boto ko pa siya. Just me. Umirap kaya noon sa Sangley, mga tangki-tangki kaya na sa Cavite City. Nakakatakot kaya. Kala mo gera na. Kaya hindi ko boboto yan. Ano nang gagawin niya sa Senate? Porque sinabi niya, sinusuportahan niya si PRD, boboto mo na. Ganun yun. Thank you for watching, guys. I hope na like and subscribe kayo sa YouTube channel ko to help me to reach the 1,000 subscriber. Please help me, guys. Thank you. Bye!